Mga kabayan, alam nyo ba na may nag-viral na post na iniuugnay kay President Vladimir Putin kung saan sinasabing suportado niya si dating Pangulong Duterte at kinukundi na umano ang iligal na panghihimasok ng ICC sa Pilipinas. Ayon sa post, dahil umalis na ang bansa sa Rome Statute noong 2019 at binanggit pa ang Article 127, wala na raw jurisdiksyon ng ICC at anuman daw ang pag-aresto at pag-atake sa soberanya ng bansa ay may kapalit umano. May mga netizen naman na nagkomento, kaya raw hindi umuunlad ang Pilipinas ay dahil sa mga traidor at sinasabing pinagkakanulo ang kapwa Pilipino. Mga kabayan, alam nyo ba na ang ICC President, Judge Tomoko Akane at 8 pang prosecutor judges ng ICC ang sinintensyahan ng Moscow Local Court ng mula 3 hanggang 15 taong pagkakabilanggo at isinailalim sa International Wanted List ng Russia. Ito ay bunsod ng pagpapalabas ni Akane ng arrest warrant kay Russian President Vladimir Putin dahil sa pagsiklab ng giyera ng Russia at Ukraine. Ang Russia, mga kababayan, ay hindi kaanib ng International Criminal Court o ICC. Samantala, nagpataw na rin ang sanksyon si US President Donald Trump sa lahat ng judges at prosecutor ng ICC dahil naman sa pagpapalabas din ng arrest warrant kay Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel na hindi kasapi ng ICC at mahigit na kaalyado o mahigpit na kaalyado ng bansang Estados Unidos. Ang Estados Unidos, mga kababayan, ay hindi rin kasapi ng ICC. Samantala, nagpahayag naman ng pagkadismaya ang bansang China na hindi rin miyembro ng ICC bunsod sa taliwas na ginagawa ng ICC na kahit anong bansa na hindi naman kasapi nila ay pinakikialaman. Sa huling talaan na kumalas sa ICC ay ang bansang Venezuela na nagpahayag ng political motivated lang di umano ang ginagawa ng ICC. Ano ba ang ICC? Ang ICC ay isang institusyon na binubuo ng mga abogado at lumilitis sa mga matataas na lider ng bansa na nagkasala. Ito ay walang sariling grupo ng mga armado o walang sariling hukbo o enforcement arm. Kaya nakapagtataka kung paano nila nagagawang maglabas ng arrest warrant lalo na sa isang mabagsik at malakas na bansang Russia na hindi naman din kasapi ng ICC. Ito ay pagpapatunay na hindi lang lahat ng may mataas na pinag-aralan ay matatalino at may sentido komon. O di ba? Kahit tayo na mahirap na bansa lang ay hindi nila mahuhuli kahit may Interpol pa silang sinasabi. Kung hindi papayagan, bibitbitin or kusa kang ibebenta at ibibigay ng kapwa mo Pilipino na mga namumuno tulad ng nangyari kay FPRRD. Totoo po yan kasi may sarili tayong batas at hindi din naman tayo kasapi ng ICC. Kabilang sa sanksyon o parusa ng Amerika sa mga matataas na pinuno ng ICC ay ang pagkansela for lifetime ng kanilang mga US visa pati ang kanilang sariling pamilya. Pag-freeze sa kanilang mga ari-arian at mga negosyo na nasa loob ng Amerika at mga kaalyadong bansa nito. Pag-hold ng kanilang mga bank account na nasa loob ng Amerika at mga kaalyadong bansa nito. Pag-hold sa kanilang mga credit card sa Amerika at mga kaalyadong bansa nito. Pag-hold sa mga paggamit ng e-money transfer, cash in or cash out. Meaning, inalisan sila ng kabuhayan ng Amerika. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Ngayon ang operasyon ng ICC na maparalisa dahil sa ipinataw na sanksyon ng Amerika. Samantala kung di naman raw tutugon ang Pilipinas sa panawagan ng ICC na magpataw rin ng kaparehong parusa, ay may sasapitin ito ayon sa isang veteranong political commentator. Hunyo 5, araw ng Huwebes na magpataw ang Amerika ng sanksyon sa 4 na hurado ng International Criminal Court o ICC. Ito matapos mag-issue ng warrant of arrest ang ICC kina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister nito na si Yoav Gallant. Isa rin sa inalmahan ng Estados Unidos ay ang pag-iimbestiga ng ICC sa umano'y war crimes ng Amerika sa bansang Afghanistan kahit hindi naman sila kasapi nito. Ang mga hurado na pinatawan ng Amerika ng sanctions ay sina Salome Balungi Bosa ng Uganda, Luz del Carmen Ibanez Carranza ng Peru, Betty Holler ng Slovenia, at ang hukom na namamahala sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Reine Adelaide Sophie Alapini Ganzo.
Sa isang panayam sa SMNI News, sinabi ng isang veteranong mamamahayag na si Jay Sonza na nanganganib ang buong operasyon ng ICC matapos ang naging hakbang ng Estados Unidos. Lalo na't na-freeze ang mga asset ng ICC sa Amerika. Pati pasahod ng mga husgado ay siguradong matatamaan ng nasabing kautusan ng nasabing bansa. Malaki ang epekto niyan kasi gawa ng kung hindi sila makakapag-transact ng pera o doon sa kanilang mga properties, ang ICC mismo in general, paano gagalaw yung korte? It will cripple ICC for that matter. Darating ang panahon dyan, sa malapit na hinaharap, na mismong pambayad nila ng kuryente, unless babayaran ng gobyerno ng Netherlands, wala na silang pambayad ng kuryente o pambayad ng tubig. Dagdag pa ni Jay Sonza, labis ang panghihimasok ng ICC, kaya naman nagagalit na ang Estados Unidos sa kanila. Alam mo kaya nagagalit siyang Amerika? Kasi, kumbaga parang, sino ba kayo? Ha? Para pakialaman kami na hindi naman kami sumang-ayon dyan. That's the reason we did not approve membership in the Roman Statutes. Talagang abuso. At talagang dapat, dahil umaabuso kayo, therefore you have to be sanctioned. Samantala, hindi maikakaila ng lahat na malapit na magkaalyado ang Administrasyong Marcos Jr. at ng Amerika. Patunay rito ang kaliwat ka ng Joint Military Exercise na isinasagawa, maging ang pagdagdag ng Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA site sa Pilipinas. Dahil dito, maaaring may sasapitin ang Pilipinas sa Amerika kung hindi ito tutugon sa panawagan nila na magpataw rin ng kaparehong parusa sa ICC. Pagka ikaw ay allied, tapos patumpik-tumpik ka, wala kang kwentang tao, wala kang kwentang bansa sa kanila. Ganun ang Amerika pag hindi ka nila nagagamit o magagamit o makikipagkaisa sa kanila, patay kang bata ka. Matatandaang naging kontrobersyal ang International Criminal Court o ICC matapos ang pagdakip, pagkulong at pag-usad ng kaso laban sa dating na Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte o kilala rin bilang FPRRD. Ngunit sa mga nagdaang araw, muling naging laman ng mga bali-balita ang ICC dahil sa pag-impose ng sanctions laban dito. Karang ba ito tulad na lamang ng sabi ng iba? O may mas malalim ba na dahilan? Kapag sinabing ICC o International Criminal Court, ang unang pumapasok sa isipan ng karamihan ng mga Pilipino ay ang pag-aresto at ang paglilitis kay former President Rodrigo Roa Duterte o kilala rin bilang FPRRD. Pero paano kung biglang magbago ang kwento? Paano kung ang korte na sanay manghusga ay siya namang hinuhusgahan ngayon? Pag-usapan natin. Nitong mga nagdaang araw ay naging laman ng bali-balita ang ICC, not only in the Philippines but worldwide. Bakit? Dahil nagkaroon sila ng sanctions. Nagkaroon ng backlash from powerful big-time countries. At dito na pumapasok ang malaking tanong. Paniningil na ba ito ng mundo o simula na ng paghina ng kapangyarihan ng ICC? Ano nga ba ang ICC? Ang ICC ay bahagi ng isang global effort for international criminal justice. Ngunit malinaw sa atin na isa itong court of last resort. Ibig sabihin, papasok lamang ang ICC kung hindi na kayang gampanan ng national courts ng isang bansa ang trabaho nito. In other words, the ICC does not replace the domestic or local courts in a particular country. Its role is only to complete what lacks in the national courts of the involved countries. At para malinaw sa lahat, ang ICC ay itinatag sa ilalim ng isang international treaty na tinatawag na Rome Statute. At ito ang kauna-unahang permanent international criminal court sa buong mundo. And generally, ang saklaw nito ay mga bansang voluntaryong nag-ratify at sumali sa Rome Statute. Para naman sa Pilipinas, kahit na umatras na tayo noong 2019 from the Rome Statute, may patuloy pa rin na mga usap-usapan, mga diskusyon kung paano nga ba tayo makakapektuhan ng international law at ng ICC proceedings habang pinapangalagaan natin ang ating national sovereignty and constitutional principle. Sa ngayon ang masasabi ko ay isa sa mga pinakamahalagang aral na dapat nating matutunan ay ito. Ang kapangyarihan, accountability at batas ay magkakaugnay on a global stage. Walang bansa o korte ang ganap na immune from scrutiny. At bawat hakbang ay dapat dumaan sa tamang proseso ng batas at tamang legal review.
Sa madaling sabi, ang rule of law ay hindi lamang pambansa kundi pandaigdigan. Kailangan lamang ng balanse between national sovereignty and international accountability.